Magandang araw, magandang gabi. Good morning, good evening. Nandito na naman Sir Columns. Ano bang topic natin ngayon sa araw na ito? May question na naman ako. Bakit nagiging panatiko ang mga Pilipino? Napakabilis natin maging panatiko, panatisismo. Sa Pilipinas, sabi nga nila, hindi lang artista ang mayroong fans. Pati politiko, pati relihiyon. At minsan, mas intense pa nga sila, yung mga politiko at mga religious leaders, kaysa sa mga K-pop stars, sa mga superstars sa K-pop. Pero bakit nga ba nagiging panatiko ang mga Pilipino? Balik tayo sa tanong na yun. Simple lang, dahil sa pamilya at komunidad, community. Sabi nga nila, kung DDS, kakampi, if loyalists ang yung parents, aba, malamang ikaw ay kakamping, DDS, Dilawan, o pulahan ba yung BBM loyalist, Marcos loyalist, kung INC, iba pang reliyon, Kikibuloy, buong angkan magiging miyembro ng INC or yung Kingdom of Jesus Christ, KOJC. Sa atin kasi, para bang napakasakit mapahiwalay kaysa sa magkamali. Mas masakit ang mahiwalay. You want to belong. Kaya, loyalty kaagad ang nadidevelop. Pangalawa, kailangan natin ng kasiguruhan, certainty. Sa mahal ng bilihin, hirap ng trabaho, pagod sa buhay, kahit sinong may malinaw na sagot, sinusundan natin. Kung minsan, oversimplified ang sagot, doon tayo agad pumapanigo or sumasandal. Pangatlo, kadalasan emosyon ang nagpapatakbo, ang nagmamanto. Hindi facts, emosyon. Sa TikTok politics, sabi nga nila, sa TikTok politics, hindi facts ang importante. Kundi yung relatable. Relatable siya, matapang, mabait siya, mukha siyang anghel sa video. Kung araw-araw ka nga namang stress, wala ka ng oras, almost 12 hours ka nag-work kasi sa biyahe papasok, pauwi. Hindi ka na masyado makapag-fact-check. Hindi mo na mag-check kung totoo ba talaga yung napanood mo. Hindi. Sa Pilipinas, hindi issue ang sinusundan. Tao. Masyado tayong personality focus. Kahit mali si idol mo siya. Hindi mali kasi mahal mo siya. Hindi siya mali para sa iyo. Tama pa rin siya kasi idol mo siya. Marami sa atin ang pagod. Pagod sa kahirapan. Takot. At walang oportunidad. Kaya kapag may leader o reliyon, nagbibigay proteksyon, nagsasabing, akong bahala sa iyo. Siyempre, ang tendency, tayo ay kakapit. Hindi masama ang pagiging loyal. Pero dapat, loyal tayo sa katotohanan at kapakanan ng bansa. Yung mga nakagisna nating mga utang na loob, pakikisama, respeto, magaganda yon. Pero minsan, nasosobrahan, nagiging blind loyalty. Sabi nga, uulitin ko, mas maganda kung loyal tayo sa katotohanan at sa kapakanan ng bansa, sa mas nakararami. Hindi sa kulay, hindi din sa grupo, hindi sa personality. Sana all, sana I wish, all will develop critical thinking. Maging critical thinker. Kahit pagod na tayo, kulang sa oras, mag-check pa rin ang facts. Diba? Bago tayo sumamba o magpaanod sa ating mga leader. So, i-develop natin yun yung ganong aspeto na tinitingnan natin sa pagpapalahatan.
Hindi lang dahil sa maraming maitutulong sa atin ito. Sa grupo mo lang maitutulong. Pero sa pangkalahatan, makakasama pala siya. Kaya ito na naman ang iyong set columns. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo.